Magandang araw po. Ako po si Dr. Juan de la Cruz, isang doktor na naglaan ng aking karera para sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa ating mga dumadating na sa ating mga senior years. Isang malaking karangalan po para sa akin na ibahagi ang mga kaalaman na tunay na makapagpapahusay ng inyong sigla at pangkalahatang kagalingan. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang paksa na madalas ay nababalot ng katahimikan at minsan pa nga ay ng kahihiyan, ngunit nagtataglay ng mga kamangha-manghang benepisyo para sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na patungkol sa prostata. Ating aalamin kung ano ang nangyayari sa inyong prostata kapag kayo ay nagsasagawa ng masturbasyon at ang mga resulta na suportado ng agham at masusing pag-aaral ay tunay na kahanga-hanga. Sa loob ng maraming taon, maraming kalalakihan ang nakondisyon na pigilan ang kanilang likas na pagnanasa na may dalang pakiramdam ng hiya tungkol sa isa sa pinakalikas na tungkulin ng katawan. Ngunit paano kung ang mismong gawaing ito ay maaaring maging susi sa pangangalaga ng inyong prostata at pagpapahusay ng kalidad ng inyong buhay habang kayo ay tumatanda? Bilang isang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan, natulungan ko na ang hindi mabilang na mga nakatatandang kalalakihan na muling matuklasan ang kanilang sigla at kumpiyansa. Bagamat marami ang nag-uugnay sa masturbasyon sa kasiyahan lamang, ipinapakita ng pang-agham na pag-unawa ang mas malawak nitong epekto. Ilalahad ko ang 6 na makapangyarihang paraan kung paano sinusuportahan ng gawaing ito ang kalusugan ng prostata, balanse ng mga hormon at malusog na pagtanda. At kung sasamahan ninyo ako, ipapaliwanag ko kung paano ito gagawin sa natural, ligtas at balanseng paraan. Simulan natin sa unang mahalagang benepisyo, isa na madalas ay hindi napapansin ngunit lubhang mahalaga habang tayo ay tumatanda, ang pinabuting sirkulasyon ng dugo sa inyong prostata. Una, pinabuting sirkulasyon ng dugo, isang mahalagang daluyan ng buhay para sa iyong prostata. Sa aking mahigit 30 taong pagtatrabaho kasama ang mga nakatatandang kalalakihan, nasaksihan ko ang masamang epekto ng mahinang sirkulasyon sa prostata. Ito ay madalas na isang mabagal at tahimik na proseso na nagdudulot ng malalim na pinsala. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi napapansin ang mga unang senyales hanggang sa sila ay nagigising na ng maraming beses sa gabi para umihi o nagsisimula na silang makaramdam ng patuloy at banayad na presyon sa kanilang ibabang bahagi ng balakang. Sa puso ng mga sintomas na ito ay madalas na isang napakapangunahing issue, hindi sapat na daloy ng dugo. Ang prostata, bagamat isang maliit na glandula, ay nangangailangan ng masigla at tuloy-tuloy na supply ng oxygen at mga sustansya tulad ng inyong puso o utak. Kung walang maayos na sirkulasyon, ang mga tissue sa loob ng prostata ay maaaring magsimulang manigas, mawalan ng nutrisyon at magdusa. Maaaring maipon ang mga duming produkto, bumagal ang natural na proseso ng pag-aayos ng katawan, at tumaas ang posibilidad ng pamamaga. Isipin ang isang hardin na may baradong sistema ng patubig. Imposible ang malusog na paglago kung hindi dumadaloy ang tubig. Dito pumapasok ang terapeutikong papel ng masturbasyon, isang gawain ng pangangalaga sa sarili
sa halip na isang bagay na dapat ikahiya. Kapag kayo ay nagsasagawa ng masturbasyon, hindi lamang kayo naglalabas ng tensyon, pinasisigla ninyo ang mga kalamnan sa loob ng balakang. Ang kilos na ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa buong rehiyon na epektibong naghuhugas sa inyong prostata ng sariwa at saganang oxygen na dugo. Para itong binibigyan ang glandula ng isang mainit at masustansyang panloob na banlaw. Ito ay hindi lamang espekulasyon. Ipinahiwatig ng mga pag-aaral na ang regular na sariling pagpapasigla ay maaaring makabuluhang mapalakas ang sirkulasyon ng dugo sa balakang. Sa paglipas ng panahon ito, ay nangangahulugan ng mas malusog na tissue na bawasang pagkaantala ng daloy at mas mababang panganib sa mga karaniwang problema sa prostata tulad ng talamak na pamamaga at maging ang benign prostatic hyperplasia. Ang katotohanan ay walang gamot sa merkado ang makakagaya sa natural na kayang gawin ng inyong katawan kapag inaalagaan sa ganitong paraan. Ang benepisyong ito ay pinakakapansin-pansin at malinaw sa mga kalalakihang regular na nagsasagawa ng masturbasyon, hindi kumpulsibo o labis, kundi palagian at may kamalayan. Para sa mga kalalakihang ito, ang mga resulta ay madalas hindi lamang banayad, kundi nasusukat. Kaya kung kayo ay tinuruan na iwasan ang aspetong ito ng inyong sarili, hinihimok ko kayong pag-isipan itong muli. Ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa buhay enerhiya at pangmatagalang proteksyon ng prostata. At kung iyan ay nakakagulat sa inyo, maghintay hanggang sa marinig ninyo kung paano makakatulong ang simpleng gawin na ito na alisin ang pamamaga at panatilihing malinis ang inyong glandula mula sa loob. Pangalawa, bawas na pamamaga. Paglilinis sa kung ano ang dahan-dahang sumisira sa iyo. Sa lahat ng taon ko sa practice, natuklasan ko na isa sa pinakahindi napapahalagahang banta sa kalusugan ng prostata ay ang tahimik na talamak na pamamaga. Ito ay maaaring dahan-dahang pumasok ng walang anumang babala. Isang araw ay maaaring maayos ang pakiramdam ninyo at sa susunod nakakaranas na kayo ng presyon kapag nakaupo. Isang biglaang pangangailangan na umihi kapag sinusubukan ninyong matulog o iyong hindi komportableng pakiramdam ng hapdi habang umiihi. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan ay sa likod ng mga sintomas na ito ay madalas na may isang karaniwang salarin ang naipong likido sa prostata na hindi nailabas. Ang prostata ay natural na gumagawa ng likido araw-araw, anuman ang sexual na aktibidad. Kung ang likidong ito ay hindi regular na nailalabas, maaari itong magsimulang maipon, kumapal, at maging isang irritant. Sa paglipas ng panahon ito ay maaaring humantong sa pamamaga, paninikip at discomfort. Gayunpaman, mayroong isang makapangyarihan at natural na solusyon na hindi nangangailangan ng reseta o pagbisita sa doktor, ang regular na pagpapalabas ng semilya sa pamamagitan ng masturbasyon. Kapag ang isang lalaki ay nagsasagawa ng masturbasyon at nagpapalabas ng semilya, hindi lamang siya nag-aalis ng stress. Aktibo niyang nililinis ang kanyang prostata mula sa mga naipong likidong ito
na kung hindi ay maiipon at magdudulot ng pamamaga. Ito ay isang natural na paglilinis, isang banlaw, isang detox para sa isang glandula na madalas na nagdurusa ng tahimik. Ang benepisyong ito ay pinakakitang-kita at pare-pareho sa mga kalalakihang ginagawang regular na bahagi ng kanilang rutina. Ang masturbasyon, hindi lamang paminsan-minsan, kundi bilang isang may kamalayan at palagiang gawain ng pangangalaga sa sarili. Nakakita ako ng mga kalalakihan sa kanilang ika-70 at ika-80 na taong gulang na nakahanap ng ginhawa mula sa patuloy na pakiramdam ng presyon o pag-ihi sa gabi, hindi dahil sa isang bagong gamot, kundi dahil muli nilang nakonekta ang natural na ritmo ng kanilang katawan at inilabas kung ano ang hindi dapat naroroon. Sa bawat pagkakataon na ginawa nila ito, nakatulong silang bawasan ang pamamaga mula sa loob. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan, hindi ninyo hahayaang manatili ang maruming tubig sa radiator ng inyong sasakyan, hindi ba? Kaya bakit hahayaang maipon ito sa inyong prostata? Kung ito ay tumatatak sa inyo, unawain na kung ano ang ginagawa ninyo ng pribado ay maaaring ang inyong pinakamahusay na depensa laban sa pangmatagalang pinsala. At ngayon, malapit na nating suriin ang isang bagay na mas kamangha-mangha pa kung paano naiimpluwensyahan ng gawin na ito, hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong mga hormon at emosyon na humahantong sa mas malalim na paggaling. Pangatlo, balanse ng hormon at emosyonal na paghilom. Ang nakatagong reset button. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi na pagtatanto ang malalim na impluensya ng mga hormon sa kanilang prostata at pangkalahatang kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating panloob na kimika ay natural na nagsisimulang magbago. Ang antas ng testosterone ay maaaring dahan-dahang bumaba, habang ang cortisol, ang stress hormone, ay maaaring tumaas. Ang kawalan ng balanseng ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong antas ng enerhiya o kalooban. Maaari itong mag-trigger ng pamamaga, magpahina ng inyong immune response at tahimik na sirain ang paggana ng prostata sa paglipas ng panahon. Dito maaaring maging personal ang mga bagay. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga kalalakihan na higit sa edad na 60 na tahimik na umamin na hindi na nila nararamdaman ang kanilang sarili, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Inilarawan nila ang pakiramdam na iritable, walang koneksyon o balisa ng walang malinaw na dahilan. Ang madalas nilang hindi alam ay malamang na wala sa balanse ang kanilang mga hormon at nawala na sa kanilang katawan. Ang isa sa pinakamadaling paraan nito para mag-reset. Ang masturbasyon, kapag ginagawa ng regular at may kamalayan, ay higit pa sa isang pagpapalabas lamang. Ito ay isang buong katawan na hormonal recalibration. Sa bawat pagkakataon na kayo ay nararating ang sukdulan, tumutugon ang inyong utak sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang bugso ng mga kapaki-pakinabang na chemical endorphins para mapawi ang sakit, oxytocin para pakalmahin ang inyong nervyos, dopamine para iangat ang inyong kalooban, at isang banayad na alon ng testosterone na nagpapaalala sa inyong katawan ng sigla nito. Ang mga pagbabagong kemikal na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pakiramdam
ng panandalian. Lumilikha sila ng ripple effect sa inyong buong sistema. Ito ay maaaring humantong sa nabawasang pagkabalisa, mas mababang antas ng cortisol, pinabuting pagtulog, mas malinaw na pag-iisip, at mahalaga para sa inyong prostata, isang estado ng pagkakasundo. Ang balanseng mga hormone ay nakakatulong na kontrolin ang pamamaga, mapabuti ang daloy ng dugo, at suportahan ang pag-aayos ng tissue sa loob ng prostata. Nakita ko ang pagkakaiba sa mga kalalakihang isinasama ito sa kanilang palagiang pangangalaga sa sarili. Hindi lamang sila nakakaramdam ng gaan, mas may kumpiyansa silang kumikilos sa buhay, may kalinawan at mas matibay na koneksyon sa kanilang sariling kalusugan. Sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na pagpapalabas ay nag-aambag sa isang mas matatag na kapaligirang hormonal, lalo na sa mga nakatatandang kalalakihan. Gayunpaman, ang benepisyong ito ay karaniwang hindi nakakamit sa paminsan-minsang paggawa. Ito ay pinakamalakas at pinakamalinaw sa mga pumipili ng gawaing ito ng regular, hindi kumpulsibo, kundi may layunin. Para sa kanila, ito ay nagiging isang tahimik na ritual na tumutulong na ibalik ang balanse at kapayapaan sa loob ng katawan. At kung kapayapaan ang pag-uusapan, may isa pang kritikal na proseso na nangyayari sa likod ng mga eksena. Dahil kapag naipon ang mga likidong ito at binabaliwala ang natural na prosesong ito, isa pang mapanganib na problema ang maaaring magsimulang mabuo sa kaibuturan ng inyong prostata. Pang-apat, pag-iwas sa paninikip ng prostata. Pag-aalis ng presyon na hindi mo nakikita, isa sa mga hindi napapansing banta sa prostata ng isang lalaki ay hindi isang bagay na agad na lumalabas sa pagsusuri sa laboratorio o nagdudulot ng matalas at hindi maikakailang sakit. Ito ay dahan-dahang nabubuo tahimik sa paglipas ng panahon, at pagkatapos isang araw, ang mga epekto nito ay nagiging halata. Tinutukoy ko ang paninikip ng prostata, prostate congestion. Ang inyong prostata ay hindi isang glandulang walang ginagawa. Kahit na hindi kayo aktibo sa sexual na paraan, patuloy na gumagawa ng likido ang inyong katawan sa loob nito. Kung walang regular na pagpapalabas ang mga likidong ito, ay maaaring kumapal maantala at lumikha ng presyon sa loob ng prostata. Para sa maraming nakatatandang kalalakihan, ang presyon na ito ay nagpapakita bilang discomfort, madalas na pag-ihi o isang banayad na sakit sa singit na hindi nila lubos maipaliwanag. Inilalarawan ito ng ilan bilang pakiramdam ng pagkapuno, ang iba naman ay parang isang lobo na hindi kailanman lubos na nawawalan ng hangin. Kapag naranasan ninyo na ito, alam ninyong hindi ito normal. Ito ang dahilan kung bakit madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang pagbalewala sa natural na ritmo ng inyong katawan ay may kapalit. Ang kapalit na ito ay nagiging partikular na malinaw sa mga kalalakihang matagal na hindi nagpapalabas ng similya, lalo na habang sila ay tumatanda. Ang magandang balita ay ang ganitong uri ng paninikip ay hindi naman permanente. Sa katunayan, ito ay malaki ang maitutulong na maiwasan, at isa sa pinakamabisang paraan ng pag-iwas
ay isa rin sa pinakasimple ang regular na masturbasyon. Kapag kayo ay nagsasagawa ng masturbasyon at nagpapalabas ng similya, hindi lamang kayo nag-aalis ng tensyon, inilalabas ninyo ang naipong likido sa prostata na kung pababayaan ay dahan-dahang babara at pipiga sa mahalagang glandulang ito para itong nagpapatakbo ng tubig sa inyong mga tubo upang manatili silang malinis at malayang dumadaloy. Sa mga kalalakihang regular itong ginagawa, hindi obsesibo kundi palagian, ang benepisyo ay madalas na halata. Iniuulat nila ang pakiramdam na mas magaan, nababawasan ang tensyon sa balakang at napapadali ang pag-ihi. Ang hindi malinaw na presyon na iyon ay nagsisimulang maglaho. Higit sa lahat, nakakatulong silang maiwasan ang talamak na pag-iipon na maaaring mag-ambag sa mga seryosong kondisyon ng prostata sa hinaharap. Kaya kung kayo ay tinuruan na balewalain o mahiya sa bahaging ito ng inyong sarili, oras na para alisin ang kahihiyang iyan. Hindi lamang kayo nagpapakasaya, aktibo ninyong pinoprotektahan ang inyong kalusugan. Binibigyan ninyo ang inyong prostata ng kailangan nito upang manatiling malinis at gumagana. Ngunit narito ang bahaging hindi napapansin ng maraming kalalakihan: kung ang presyon na ito ay patuloy na naiipon nang walang lunas, maaari itong humantong sa isang bagay na mas nakakabahala, isang mabagal at tuloy-tuloy na paglaki ng prostata na maaaring magbago ng lahat. Panlima, pagpapababa ng panganib ng paglaki ng prostata. Isang banayad na depensa laban sa BPH. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, marami ang nagsisimulang tanggapin ang ilang mga discomfort bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, mas mahinang daloy ng ihi, iyong nakakainis na pakiramdam na hindi kailanman lubos na nauubos ang laman ng pantog. Sa likod ng mga karaniwang sintomas na ito ay madalas na may kondisyong tinatawag na benign prostatic hyperplasia, BPH, o simpleng lumalaking prostata. Mula sa aking karanasan, hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay isang mabagal na proseso. Ang glandula ay hindi basta na lamang lumalaki. Karaniwan, itong namamaga sa paglipas ng panahon, madalas dahil sa panloob na pag-iipon ng likido at mga hormonal imbalance na hindi natugunan. Ang nais kong maintindihan ng mas maraming kalalakihan ay hindi ninyo kailangang maghintay hanggang sa kayo ay nagdurusa na bago kumilos. Isa sa pinakamabisa at natural na paraan upang suportahan ang laki at paggana ng prostata bago ito maging isang malaking problema ay sa pamamagitan ng regular na pagpapalabas ng similya. At oo, kasama na riyan ang masturbasyon. Sa bawat pagkakataon na kayo ay nagpapalabas ng similya, inilalabas ninyo ang likidong idinisenyo upang gawin ng inyong prostata. Kapag ang likidong iyon ay hindi regular na nauubos, ito ay naiipon. Maaari nitong banatin ang tisyu at lumikha ng presyon sa loob ng maraming buwan at taon. Ang paulit-ulit na panloob na stress na ito ay nag-aambag sa unti-unti at tahimik na paglaki. Ngunit kapag pinili ninyong ilabas ang mga likidong ito ng may layunin at regular binibigyan ninyo ng pahinga ang inyong prostata, hinahayaan ninyo itong gawin ang trabaho nito at pagkatapos
ay makabawi. Ang benepisyong ito ay lalong malakas sa mga pangakalalakihang regular. Itong ginagawa, hindi lamang iyong mga paminsan-minsan lamang gumagawa nito, kundi iyong mga pumipiling pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pribado at palagi ang paraan. Sila ang madalas na mga kalalakihang nakaiiwas sa gamot, nakaiiwas sa operasyon, at nananatiling isang hakbang sa unahan ng mga problema bago pa man ito magsimula. Linawin ko, hindi ito tungkol sa pagpapakasaya. Ito ay tungkol sa maagap na pangangalaga. Ito ay tungkol sa paggamit ng isang natural na tungkulin ng katawan bilang isang kasangkapan upang protektahan ang mismong glandula na gumaganap ng napakahalagang papel sa kalusugan ng isang lalaki. Kung naramdaman ninyo na nagbabago na ang inyong mga gawi sa pag-ihi o kung tahimik kayong nag-aalala tungkol sa paglaki ng prostata, ito ang inyong imbitasyon na isaalang-alang ang isang bagay na simple at epektibo. Dahil ang huling benepisyo na ating tatalakayin ay maaaring ang isa na walang masyadong nagsasalita ngunit lubos na kailangan ng bawat lalaki. Hindi ito purong pisikal o purong hormonal lamang. Ito ay isang bagay na mas personal at malalim na makapangyarihan. Pang-anim, pagbabalik ng kumpiyansa at koneksyon. Ang emosyonal na kapangyarihan ng pangangalaga sa sarili. May isang aspeto ng pagtanda na madalas ay hindi napaghahandaan ng mga kalalakihan, hindi lamang ang mga pisikal na pagbabago, kundi ang tahimik na mga pagbabagong emosyonal. Isang banayad na pagkawala ng kumpiyansa, isang lumalabong koneksyon sa sariling katawan, isang hindi nasasabing pakiramdam na maaaring isang bahagi ng iyong pagkalalaki ay nawawala na. May mga kalalakihan akong nakausap sa aking opisina, mabigat ang mga balikat at mahina ang boses nagtatanong kung normal ba ang kanilang nararamdaman. Madalas hindi ang intimasya ang kanilang namimiss, kundi ang pakiramdam na sila pa rin ang kanilang sarili. Ang hindi napagtatanto ng marami sa kanila ay ang pakiramdam na ito ang pakiramdam na walang koneksyon sa kanilang sigla ay hindi lamang emosyonal, ito ay malalim na pisyolohikal. At ang masturbasyon na madalas ay binabalewala bilang walang kabuluhan o kahiya-hiya ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang muling kumonekta sa inyong katawan, sa inyong natural na ritmo at sa inyong panloob na lakas. Kapag regular kayong nagsasagawa ng masturbasyon, hindi lamang kayo naglalabas ng likido. Nagpapadala kayo ng mensahe sa inyong katawan na narito pa rin kayo, aktibo pa rin, konektado pa rin sa enerhiyang nagbibigay buhay. Pinasisigla ninyo ang sistema ng nerbiyos, naglalabas ng stress, lumilikha ng mga hormone na nagdudulot ng magandang pakiramdam at pinapanatili ang kamalayan sa mga bahagi ng inyong katawan na madalas ay binabaliwala habang tayo ay tumatanda. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa aking mga pasyente. Ang mga kalalakihang nagsasagawa ng ganitong uri ng palagiang pangangalaga sa sarili ay may ibang tindig. Madalas silang nagsasalita ng may higit na katiyakan, mas mahimbing matulog at muling kumokonekta hindi lamang sa kanilang katawan kundi sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Sinusuportahan ito ng agham. Ang regular na sexual na pagpapalabas kahit nag-iisa
ay naiugnay sa nabawasang pagkabalisa, mas mahusay na regulasyon ng kalooban, mas matalas na kalinawan ng isip at pinabuting imahe sa sarili. Ang mga epekto ay lumalampas pa sa prostata. Naaabot nito kung paano kayo mag-isip, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung paano kayo kumikilos sa mundo. Ang benepisyong ito ay pinakamalakas sa mga kalalakihang niyayakap ang masturbasyon hindi bilang isang bagay na dapat itago, kundi bilang isang bagay na dapat igalang. Kapag ito ay naging isang natural at walang hiyang gawi, ang emosyonal na pagbabago ay maaaring maging napakatotoo. Hindi lamang ninyo pinoprotektahan ang inyong glandula, maaari ninyong ibalik ang inyong kumpiyansa, inyong kalmado, at inyong koneksyon sa pagiging ganap na buhay. Ngayong nauunawaan na ninyo ang 6 na makapangyarihang paraan kung paano sinusuportahan ng simpleng gawaing ito ang inyong prostata, at higit pa, hayaan ninyong iwanan ko kayo ng isang huling mensahe dahil ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng paraan ng inyong pangangalaga sa sarili habaang buhay. Isang tahimik na gawa, isang makapangyarihang regalo, ang huling salita sa kalusugan ng prostata at pangangalaga sa sarili. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong sabihin ang isang bagay mula sa puso, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakinig sa mga kwento ng daan-daang nakatatandang kalalakihan sa loob ng maraming taon. Alam ko kung gaano kadaling maramdaman na ang oras ay lumilipas na. Ang inyong pinakamahusay na mga taon ay nasa likuran na ninyo, o na ang mga bagay na dati ninyong kinagigiliwan ay wala ng lugar sa inyong buhay. Ngunit iyan ay simpleng hindi totoo. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi lamang tungkol sa agham mga glandula o proseso ng pagtanda. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa isang bagay na likas na sa inyo. Ang katotohanan ay ang masturbasyon, itong simple, natural at malalim na makataong gawain, ay nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa napagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan, lalo na para sa mga handang yakapin ito ng regular, may intensyon at walang kahihiyan. Nakita natin kung paano nito pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa prostata na nagbibigay sustansya sa mga tissue ng oxygen at buhay. Sinaliksik natin kung paano nito nililinis ang pamamaga bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong mag-ugat. Natuklasan natin ang kahangahangang kakayahan nitong tumulong na muling balansehin ang inyong mga hormone na pinapakalma ang stress na maaaring makasira sa inyong katawan mula sa loob. Pinag-usapan natin ang pag-aalis ng paninikip, pag-aalis ng hindi dapat naroroon, at pagpapanatiling magaan at gumagana ang prostata. Tinugunan natin ang proteksyon nitong epekto laban sa paglaki na posibleng makaiwas sa inyo sa discomfort na tahimik na tinitiis ng marami. At mahalaga, kinilala natin ang emosyonal na pagpapanibago na maiaalok nito, ang tahimik na kumpiyansa, ang pakiramdam ng sarili, at ang dignidad ng pagkakaroon ng koneksyon sa inyong katawan kahit na lumilipas ang mga taon. Ang mga benepisyong ito ay hindi maliit o haka-haka lamang. Ang mga ito ay totoo, nasusukat, at para sa maraming kalalakihan, tunay na nagbabago ng buhay, ngunit kung hahayaan lamang ninyo.
kung bibigyan lamang ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na tratuhin ang aspetong ito ng inyong kalusugan ng may parehong respeto at pangangalaga na ibibigay ninyo sa inyong puso, isip o dieta. Kaya narito ang aking huling paghihikayat sa inyo. Huwag hayaang nakawin ng hiya o katahimikan ang inyong lakas. Huwag maghintay hanggang sa may mangyaring masama bago simulan ang pangangalaga sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin, tumutugon pa rin, at sa inyo pa rin upang alagaan. Isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at madalas ibahagi ay ito. Ang maagap na pangangalaga sa sarili sa lahat ng anyo nito ay hindi isang luho kundi isang pangunahing responsibilidad natin sa ating sarili na nagpapahintulot sa ating mamuhay ng mas ganap at masigla sa bawat yugto ng buhay. Minsan ang pinakamalalim na pagbabago ay nagsisimula sa pinakatahimik at pinakapersonal na mga sandali ng pangangalaga sa ating sarili. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-iwan ng komento sa ibaba. Interesado akong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas tapat at makapangyarihang mga usapang pangkalusugan na angkop para sa mga kalalakihang tulad ninyo at pakiusap, ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan at kamag-anak na maaari ring makinabang sa pag-unawa sa mahalagang aspetong ito ng kalusugan ng kalalakihan.